Samantala, sa iba pang mga balita, formal nang nagharap ng reklamo ang Quezon City Police District o QCPD laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa panghaharas sa mga pulis. Ang mga pinakahuling detalye tinutukan live ni Val Gonzales. Val. Iwel, patong-patong na kasong direct assault, disobedience at grave coercion ang kinakaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito'y kasunod ng pagsasampa ng reklamo ng Quezon City Police District laban sa Vice Presidente. Bukod kay VP Sara at din sa reklamo, ang security officer ng Office of the Vice President na si Colonel Raymond Cantelachica at ilang ng staff at personnel ng Office of the Vice President. May kinalaman ng kaso sa nangyaring komosyon na nagresulta sa tulukan ng madaling araw ng Sabado sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Ang nagsampa ng kaso ay si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor, ang hepe ng QCPD Medical and Dental Unit. Personal na sinamahan ni QCPD Director Police Colonel Milencio Buslig Jr. si Villamor nang maghain ng kaso sa Quezon City Hall of Justice ngayong umaga. Ayon kay Colonel Villamor, hindi nila inaasahan na manggagaling kay VP Sara ang naranasang harassment at pambabastos mula sa uniformeng alagad ng batas na nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin. Nangyaring insidente ang panginililipat mula sa VMMC patungo ng St. Luke's Medical Center ang Chief of Staff ni VP Sara na si Atty. Zulaika Lopez. Sabi ng opisyal, magalang pa siyang nagpakilala at nagsalita pa sa pamamagitan ng Bisaya sa Vice Presidente. Umaasa naman si QCPD CICT Legal Counsel na si Atty. Andres Palagdicon na makakamit ng QCPD ang hustisya laban sa ginawa ng Vice Presidente. Iit ni QCPD Director Buslig, ang pagsasampa nila ng kaso laban sa Vice Presidente ay patunay lamang na no one is above the law. Mula rito sa Quezon City Hall of Justice sa Quezon City, ako si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat live mula sa Quezon City, Val Gonzales.